Ayan, hello mga ka-antip, good evening po ulit sa ating lahat. Welcome back again to our channel. Tuloy-tuloy na po tayo. So, konektado po ang pag-uusapan po natin doon sa previous video natin tungkol doon sa partihan ng shop at ng mekaniko. At nga pala, bago tayo magpatuloy, shout out po sa Uno Motorcycle Parts and Accessories sa Tanagan, Calatagan, Batangas at sa G&G Motorcycle Parts and Accessories. At of course, sa MC or Macdon Motor Parts and Accessories from Kalinan, Davao City. Hello po sa inyong lahat dyan. Magandang gabi. At sa... saglit lang. Wait lang, nawala. At yun na nga, nawala yung aking, list ng nung magpapa-shoutout pa. Anyway, so kung bago ka po sa channel na ito, pakiclick naman po ang subscribe button at huwag nyo na rin pong kalimutan yung notification bell para ma-notify kayo sa mga susunod pa nating upload na video. So ang pag-uusapan po natin ngayon ay tungkol po sa usapang mekaniko at siya pa rin partihan. Ano ba ang magandang i-offer? Excuse me, mostly po ito doon po sa mga baguhan pa lang na paplano or mag-start ng motorcycle parts and accessories or motor shop business. Lalong-lalo na shout out to Sir Ramsey /OK na newbie pa lang sa channel na ito at planning to put up motor shop business. So shout out po sa inyo. Ano bang magandang i-offer pag may nag-apply sa inyo na mekaniko? Sweldohan, buwanan, o sabihin natin buwanan, dyan yan sa 15 days katapusan ang sweldohan nila arawan. So kahit na alimbawa arawan, every Saturday ba ang inyong bigayan or every Sunday, yan kagaya sa mga nasa construction, ganon, or buwanan, or porsyentuhan. So kung hingiin nyo po ang aking opinion, in my opinion and in my experience, kasi before, di ba, nagrorota din kami, umiikot-ikot, so marami din kami mga customers sa iba't ibang lugar. Mayroon akong alam, may kakilala na swelduhan. Pero unahin ko muna, dito po sa aking case, dahil hindi naman talaga kumbaga 100% full-time mekaniko yung aming bantay sa kabilang branch. Siya ang aming tindero, bantay, / basic mechanic. Hindi ko masabing basic mechanic kasi pang maintenance lang yung nagagawa niya. Overtime niya na lang din yung natutunan doon sa shop since siya nga nagbabantay, nagtitinda, na pagkakatiwalaan naming magbantay doon for how many years. So binigyan ko po siya ng pabor po yun na yung mga labor doon sa mga gawa niya since nasa basic lang naman, palit gulong, interior, sawali, mga bumbilya, yung mga basic lang, linis ng mga karburador is sa kanya na dahil po maliit lang naman ang sweldo dito. Tapos pabor yun bilang loyalty, loyalty favor niya na matagal na siya sa amin, na napagkakatiwalaan na siya sa namin. Pero kung full-time mechanic po, may isa-suggest ko po talaga sa inyo ay porsyentuhan. Pero depende pa rin. Halimbawa, iniisip nyo na magbuwanan kasi mayroong mga mekaniko rin na gusto nila ng buwanan or sabihin natin fix ba na every Sabado halimbawa may matatanggap sila na 2,500 or 3,000 or 5,000 depende, or mayroon namang depende sa offer nyo ha. Pero for me, kung full-time mechanic po siya, mas sinasuggest ko po ang porsyentuhan. You know why? Kapag porsyentuhan po kasi nakabase ang kinikita nila doon sa trabaho. Para bang mga salesman, ganon, yung mga ahente na nakabase ang komisyon doon, porsyento, komisyon doon sa iyong benta. So, ganon din pagdating sa mga mekaniko na nakabase sa kanilang trabaho. Kasi po, kalimitan talaga kapag ganyan arawan, mangyayari po, ikaw na may-ari ang magiging problemado, sobrang sakit sa ulo, kasi nga, yung magiging mekaniko mo, kung nag-meet halfway kayo doon sa arawan, baka pa petiks yan. Sa halip na ang dali lang naman gawin ng brick show, patagal-tagal pa kasi ayaw niyang mapagod, tatamad-tamad, ang pinaka-exact word talaga na ayaw ko lang sabihin, maging tatamad-tamad siya kasi hindi naman siya naghahabol ng maraming trabaho kasi marami siyang magawa o konting gawa, same pa rin naman ang sweldo niya per day. Hindi kagaya na kapag porsyentuhan ay talagang maaga silang pumapasok,
late na nga umuwi kasi nanghihinayang pa doon sa mga customer na parating. Kumbaga yung porsigido po sila kasing porsigido natin na may-ari. Pero kapag arawan, okay lang. Tanghali pumasok, okay lang. Late, okay lang. May customer o wala, okay lang. Kasi nakadepende naman sila na may kita o wala, or may customer o wala, may gawa sila o wala. Mas hihilingin pa nga nila siguro na walang gawa kasi petik sila, hindi sila mapagod, may kita sila, may sweldo sila. So, mas sinasuggest ko na magporsyentuhan yung offer nyo kasi babakbakan talaga nila ng trabaho. Sila yung magpupursigi actually na gawa ng paraan yung mga halimbawa. Ito, ganito, mahirap to gawa ng paraan. Kapag sa arawan, sasabihin lang yan, ako, mahirap yan, ganun. Matrabaho yan, wala na, hanggang ganun na lang, matrabaho yan, mahirap gawin yan. Hindi siya magpupursige. Pero kapag porsyentuhan at lalo na yung malaking trabaho, kahit mahirap pa yan, gagawa niya ng paraan yan. Same ang magiging kapareho nung takbo nung pagiging porsigido ng shop owner at ng mga mekaniko kung nasa porsyentuhan. Kasi doon kayo, nandoon palagi yung goal nyo sa masolusyonan or magawa ng paraan ang problema ng customer, maayos ang problema ng customer ng kanilang mga motorsiklo para matrabaho, may kita sila, so tayo din may benta. Ngayon kung doon sa arawan, okay lang na wala silang gawa, okay lang na hindi nila matrabaho, okay lang yun na hindi masolusyonan ng problema, okay lang yun na hindi magawa kasi hindi sila mapagod, may sweldo din naman sila. So magkakaroon ka ng sakit sa ulo, stress pa ganun. Kaya i-offer mo talaga ay porsyentuhan para same yung direksyon ng goal ninyo na gusto natin. Kasi ang customer pag pumunta sa atin, dapat talagang mabigay natin yung hinahanap nila or masolusyonan yung problema ng motorsiklo nila, di ba? Na mabentahan sila ng kung ano yung kailangan nila. Kapag ganun naman na swelduhan, tapos kulang yung kanyang perseverance na maging kapareho nung iniisip natin na lahat dapat ng customer na pumunta ay mas silbihan, mabigay yung kailangan, maayos yung motor, maayos yung kanilang problema, pwede hindi maging ganun sila dahil nga umaasa sila na fix naman sila, may trabaho o wala, may sweldo sila. So magiging magkaiba yung goal at direksyon ng gusto nating maabot kapag ganun po ang ginawa ninyo, kapag swelduhan po ninyo ang inyong mga full-time mechanic. Pero kung halimbawang tindero nyo and then nagme-mekaniko, so usapan nyo na lang po yun. Pwede rin ganun na may sweldo siya, may porsyento din siya, pabor na lang din kasi yun. Pero ibig sabihin hindi na ganun kalaki yung kanyang sweldo, hindi rin ganun kalaki yung kanyang porsyento. Halfway, meet halfway kayo. Okay? So yun lang. Thank you so much at see you on my next video. Please don't forget to hit the like and subscribe sa mga hindi pa nakapag-subscribe. Comment lang po kayo sa mga gusto nyo pong pag-usapan natin at kung may mai-share ako na konting mga bagay-bagay sa aking mga personal na experiences at mga opinion na karanasan, ayan, ibibigay ko po sa inyo ng taos puso. See you in my next video. Bye-bye!